Naisip niya na mukhang nagalit nga ang mga ito sa kanilang sect. Kaya sa tingin niya ay malalagay sa isang hindi magandang sitwasyon ang kanilang pamilya kahit na maging kaalyansa man nila ang Regent State. Ang malala pa ay magiging kaaway pa nila ang Jianhao Mansion dahil lang sa maliit na bagay na ito. Napabuntong hininga naman si Elder Jiu dahil mukhang nais pag-awayin ng Regent State ang dalawang sect na ito. Naisip rin niya na bilang isang sect leader ng pamilya na ito. Kapag hindi niya nagawang bigyan ng magandang karanasan ang kanyang mga bisita sa kanyang sariling teritoryo ay siguradong mababawasan ang kanyang reputasyon at awtoridad bilang isang sect leader. Kaya napatanong na lang si Elder Jiu kung sino na lang ang tutulong sa kanila sa hinaharap kung wala na ang kanilang reputasyon. Natuwa naman si Huang Pu dahil umaayon sa kanyang plano ang lahat. Tiningnan niya rin si Elder Yan at tumawa naman ang Elder na ito. Napansin naman ito ni Zhou Fan kaya nasabi niya na hindi maganda ang sitwasyon na ito dahil mukhang nais ngang ihiwalay ng Huang Pu na ito ang Huayu Tower sa ibang pamilya upang hindi ito makahingi ng tulong sa iba. Naisip rin ni Zhou Fan na kapag nawala na ang Huayu Tower, sigurado siya na ang magiging sunod na target ng Regent State ay ang Jianhao Mansion at ang kasunod naman nito ay ang Qianlong Pavilion. Kaya kapag nangyari ito ay tiyak na mapapahamak ang Lu Clan. Kaya naisip niya na hindi niya maaaring hayaan na mangyari ito. Kaya agad niyang tinawag ang atensyon ni Yan Tang at inalok niya ito ng upuan para tumabi ito sa kanya. Nagalit naman si Yan Tang nang marinig ang sinabi ng Xing Yu na ito dahil talagang kahit ang isang bata sa isang third class na pamilya ay minamaliit lang siya. Alam niya rin na kapag umupo siya sa mesa na yon ay tiyak na magdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya kaya talagang nainis na lang siya dahil mukhang plano na ito ng Huayu Towers sa simula pa lang na ipahiya siya. Napansin naman ni Zhou Fan na parang ayaw lumapit sa kanya ng kumag na ito, kaya agad niyang sinabihan ito na duwag at kasabay nito ay ginamit rin niya ang kanyang lilang aura upang malaman ni Yan Tang na siya ito. Tinanong niya rin ito kung natatakot ba siyang umupo sa kanya. Nagulat naman si Elder Lin at ang kanyang alaga nang marinig ito. Kahit na si Elder Yan ay hindi makapaniwala na sasabihin ito ng isang bata na nagmula sa third class na pamilya. Kahit na si Huang Pu ay nagulat rin sa ginawa ng ating bida kaya napatanong na lang siya kung hindi ba natatakot mamatay ang bata na ito. Kanina ay tinakat niya ang elder ng Qianlong Pavilion ngunit ngayon ay tinawag naman niyang duwag ang tagapagmana ng Jianhao Mansion na isang duwag. Kaya napatanong na lang siya kung tanga lang ba ang bata na ito o isa siyang baliw. Nainis naman ang mga Tower Master dahil sa sinabi ni Zhou Fan sa Young Master ng Jianhao Mansion. Alam rin nila na hindi pinatulan ni Elder Jiu ang Song Yu na ito dahil marahil magkaiba sila ng henerasyon. Ngunit ang Yan Tang na ito ay isa sa mga malakas na batang martial artist ng Seven Families kaya alam nilang hindi lang ito tatahimik kapag tinawag itong duwag ng sinuman. Kaya kahit napatayin niya man ang ating bida ay alam nila na wala silang magagawa dito. Kahit na si Chu Chu ay nagalit na rin dahil nagiging tanga na naman ulit ang Song Yu na ito. Kaya nasabi na lang niya na bubugbugin niya ang ating bida mamaya pagkatapos nila dito. Tumawa naman si Elder Yan at ang kanyang alaga dahil talagang napapahiya ang mga kumag na ito sa harapan nila. Nagalit naman ang Elder at kanyang tinanong ang sect leader kung talaga bang isang biro lang sa kanila ang Jianhao Mansion. Alam niya rin na sinusuportahan sila ng Regent State ngunit ang kanilang pinapakita ay talagang sumusobra na. Nabahala naman si Chu Chu nang marinig niya ang sinabi ng Elder kaya agad siyang humingi ng patawad. Sinabi rin niya na may problema lang sa kaisipan ng bata na ito kaya magbibigay siya ng paliwanag dito. Agad rin na inutusan ni Chu Chu ang ating bida na humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa mga sinabi niya. Ngunit hindi naman ito ginawa ni Zhou Fan, sa halip ay naging seryoso lang siya. Mas lalong nainis naman ang Elder nang makita ang mukha niya, ngunit natigil naman siya nang makita niyang naglakad si Yan Tang papunta sa kanya. Seryosong tiningnan naman ni Yan Tang ang ating bida habang si Zhou Fan naman ay napangiti na lang dahil mukhang napagtanto na ni Yan Tang na siya ito. Agad naman na pinakiusapan ni Chu Chu si Yan Tang na huminahon lamang ito, kahit na si Dandan ay nakiusap rin na huwag saktan ni Yan Tang ang kanyang asawa dahil hindi niya ito sinasadya. Hindi naman ito pinansin ni Yan Tang. Sa halip ay kinuha niya ang alak na nasa mesa. Kaya nagulat na lang ang dalawa nang makita nila ito. Agad rin na ininom ni Yan Tang ang alak na ito at kanyang sinabi na magandang alak nga ito habang nakangiti. Agad rin siya na umupo sa tabi ni Zhou Fan habang si Zhou Fan naman ay nagsaad na talagang masarap ang alak na ito dahil ginawa ito ng magagandang babae ng Huayu Tower. Inalok rin niya na makipag-inom si Yan Tang sa kanya kung mabuting magkaibigan nga sila. Nagulat naman ang mga Elder nang makita nila na parang hindi man lang nagalit si Yan Tang sa batang ito. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin inaasahan na mabubuhay pa ang Song Yu na ito matapos niyang magsalita ng ganoon. Kahit na si Huang Pu ay ganoon rin ang naging reaksyon dahil hindi niya inaasahan ito. Mas lalong nainis naman ang Elder kay Yan Tang kaya agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na maupo na ang Elder sa tabi niya. Sinabi rin niya na ang pag-upo sa tabi ng tao na ito ay hindi na masama.
Sinabi rin niya na hindi kahihiyan sa kanilang pamilya ang umupo sa tabi ng tao na ito. Nainis naman si Huang Pu dahil bumalik pa ang bata na ito, kaya tinanong niya ito kung bakit tumabi siya sa bata na ito kahit na kanina ay ayaw niyang manatili sa silid na ito. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na ayaw niya lang tumabi sa kanila ngunit iba sa kanila ang Song Yu na ito. Kaya nasabi niya na lang na parang pamilya niya na ito. Kaya agad rin nilang tinaas ang kanilang mga baso upang ipakita sa kanila na magkaibigan na sila ngayon. Nagtaka naman si Chucho nang makita niya ang biglang pagbago ng mood ni Yan Tang, ngunit naisip niya na mas okay na rin ito dahil hindi nila magiging kalaban ang Jianhao Mansion. Agad naman na tiningnan ni Joe Fan si Chucho at parang pinagyabang pa niya na naayos ang lahat dahil sa ginawa niya. Kaya agad na lang na nagpasalamat si Chucho sa kanya. Sumigaw naman si Huang Pu na maaari na nilang simulan ang pagtitipo na ito. Agad naman na sinabi ni Chucho na mahirap sa kanya na makakuha ng magiging witness nila sa pagpupulong na ito kaya pinakiusapan niya si Huang Pu na huwag na niyang awayin pa ang Jianhao Mansion. Agad naman na tumawa si Huang Pu nang marinig ito at kanyang sinabi na gagawin niya ito. Seryosong sinabi rin niya na dahil kompleto na ang lahat na nandito ay maaari na nilang pag-usapan ang away sa pagitan ng Huayu Towers at ng Yaowang Temple. Natuwa naman si Chucho nang marinig ito at kanyang naisip na maganda ito dahil sa tulong ng Regent State ay tiyak na mapipilitan si Elder Yan na ibigay ang antidote sa kanila. Samantala, natuwa naman si Elder Yan dahil sa wakas ay magsisimula na ang meeting na ito. Agad naman na sinimula ni Chucho ang pagpupulong at kanyang sinabi na dahil nandito na ang mga representante ng bawat pamilya, nais niyang maging witness ang mga ito sa araw na ito. Sinabihan rin niya na sisimulan nila ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng pagputol sa away sa pagitan nila at ni Elder Yan upang mapanatili ang katahimikan sa 7 pamilya. Tumawa naman si Elder Yan nang marinig ito at kanyang sinabi na hindi niya alam kung anong away ang tinutukoy ng sect leader. Tinanong rin niya ito kung sigurado ba ang sect leader kung siya ba talaga ang nagsimula ng away na ito. Nagalit naman si Chucho nang marinig niya ang sinabi ng Elder, sinabihan rin niya ito na huwag na ito magkunwari pa. Nagsaad rin siya na ngayong araw ay nandito ang ibang mga elder ng 7 families at nandito rin ang ikalawang young master ng Regent State. Kaya hindi na dapat nilang pahabain pa ang pag-away na ito. Nilabas rin ng mga tower master ang kanilang aura at kanilang binalaan ng elder na kung hindi nila ibibigay ang antidote ay hindi siya makakalabas ng silid na ito ng buhay. Nagulat naman ang mga elder nang marinig nila ito dahil mukhang seryosong bagay nga ang away na ito. Kahit na si Huang Po ay natahimik lang nang malaman niya ang gulo na ito sa pagitan ng dalawang pamilya. Tinanong rin niya ang elder kung totoo ba na laso niya ang mga disciple ng Huayu Towers. Inutusan rin niya ito na ibigay sa kanila ang antidote upang matapos na ang gulo sa pagitan ng dalawang pamilya. Agad naman na umamin si Elder Yan na tama nga ang sinabi ni ikalawang young master. Sinabi rin niya na napinsala nga ng laso niya ang sect leader, ngunit sinabihan rin niya ang mga ito na hindi niya maaaring ibigay ang antidote sa kanila. Nagalit naman ang 3 tower master at kanilang nasabi na talagang matapang ang Elder Yan na ito dahil talagang nagawa pa niyang hindi sundin ang utos ng ikalawang young master. Tinanong rin siya ni Chucho kung gusto niya ba talagang isali ang kanyang emperador upang ibigay lang niya ang gamot sa laso na ito. Nagsaad naman si Huang Po na maraming ginagawa ang emperador nila kaya alam niyang hindi maaaring isali ito dito dahil isa lamang itong maliit na bagay. Nagtaka naman si Chucho dahil parang nag-iba ang nais gawin ni Huang Po. Sinabi naman ni Huang Po na sa nakaraang ilang taon ay nagkaroon ng matinding pagkatalo ang Qianlong Pavilion at Yuming Valley nang iulat nila ang nangyari sa Feng City. Walang sino man ang nagkaroon ng benepisyo sa pagsali ng emperor noon sa away nila kaya maaaring ito rin ang mangyari ulit sa kanila kapag sinali nila ang emperador sa away na ito. Ang malala pa ay maaaring matulad din sila sa Yuming Valley na hindi ito maaaring pumasok sa loob ng Feng City magpakailanman. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ng kumag na ito. Dahil alam niyang mukhang totoo nga ang kanyang hula na nais pag-isahin ng Regent State ang 7 pamilya sa ilalim ng pamumuno nila. Kaya sa ngayon ay mukhang ginagawa niya ang lahat upang hindi ituloy ni Chucho ang pagtaas ng away na ito sa emperador, dahil kung mangyayari ito ay tiyak na mababaliwala lang ang kanilang plano dahil maaaring malaman ito ng Imperial Family. Kaya sa ngayon ay parang umaarte na ang ikalawang young master bilang isang opisyal na may awtoridad ng kanilang pamilya. Nainis naman si Chucho nang marinig ang sinabi ni Huang Po. Sinabi rin niya na tama ang sinabi niya ngunit nais lamang niyang matapos na ito. Agad naman na sinabi ni Huang Po na siya na ang bahala dito. Sinabihan rin niya ang elder na parang hindi siya nirerespeto nito kahit nataglay niya ang awtoridad ng Regent State. Agad naman na nagpakita ng paggalang ang elder at kanyang sinabi na hindi talaga nila maaaring ibigay ang antidote na ito. Galit na galit rin niyang sinabi na hindi niya hahayaan na ibigay na lang ang kanilang antidote sa mga magnanakaw na ito. Nagtaka naman si Huang Po at kanyang tinanong ang elder kung paano niya nasabi na magnanakaw ang mga ito. Tumawa naman si Elder Yan at kanyang tinanong ang sect leader kung nalimutan na ba niya ang taong si Chu Qingtian. Nagalit naman ang sect leader nang marinig niya ang pangalan na ito,
kaya kahit na sila Elder Jiu ay nagulat rin nang maramdaman nila ang matinding killing intent sa aura ni Chuchu. Kahit na si Joe Fan ay nagulat rin dahil ngayon lamang niya nakita na naglabas si Chuchu ng ganitong killing intent. Kaya nasabi na lang niya na mukhang hindi na kontrol ni Chuchu ang kanyang sariling emosyon. Ipinaliwanag ni Elder Yan na pinadala ng Huayu Towers ang Chu Qingtian na ito upang sumali sa kanilang sect. Alam rin ni Elder Yan na matalino ang bata na ito kaya tinuruan niya ito at tinuring niya ito na parang isang disciple niya. Ngunit sa huli ay nataksil pa rin ito at ninakaw niya ang formula ng antidote nila. Kaya sa huli ay namatay rin ito dahil ginawa niya ang gamot gamit ang formula na ito ngunit hindi ito naging matagumpay kaya siya ay nalasan sa proseso na ito. Nagsaad naman si Yan Fu na tama nga ang sinabi ng kanyang master, sa katunayan ay mas mataas pa ang antas ni Chu Qingtian sa kanya noon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya naging kontento sa kung ano ang meron siya at naging gaaman nito. Sa huli ay namatay siya dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili na kaya niyang gawin ang gamot na ito. Sinabi rin niya na alam niya na magaling gumawa ng mga gamot ang tao na ito, ngunit isa rin itong mayabang na tao. Kaya nasabi na lang niya na bagay lang sa kanya ang nangyari sa kanya dahil isa siyang mayabang na tao. Nagalit naman si Chuchu at kanyang pinatahimik si Yan Fu. Napansin rin ng mga elder na mukhang nagalit na ang mga sect leader dahil naglabas na ang mga ito ng malakas na aura. Napansin naman ni Elder Yan na mukhang oras na para simulan ang plano nila kaya tinanong niya ang ikalawang young master kung siya ang nasa sitwasyon niya ay hahayaan lang ba niya ibigay ang antidote sa isang taksil. Agad naman na sumang-ayon dito si Huang Pu at kanyang sinabi na may punto nga ang sinabi ng elder. Ikinagulat naman ito ng ibang elder dahil akala nila ay nandito ang ikalawang young master upang tulungan ang Huayu Tower. Ngunit ang sinabi ng young master ay pabor kay Elder Yan. Kaya hindi na nila alam kung ano ang nangyayari. Tumawa naman si Joe Fan dahil alam niyang nagsisimula na ang plano ng dalawang ito. Agad naman na sinabi ni Kai Ching na nagawa lamang nila ito dahil gusto nilang magamot ang kanilang natamong lason. Ngunit bigla namang tumawa si Elder Yan at kanyang sinabi na hindi pa rin ito sapat na dahilan upang maglagay sila ng taksil na tauhan sa kanilang sect. Sinabi rin niya kung susundin nila ang kanilang rason ay tiyak na hindi ito magiging malaki ang away na ito sa simula pa lang. Kaya muli niyang tinanong ang mga ito kung normal lang ba na maglagay sila ng spy sa ibang sect dahil lang dito. Natahimik naman ang lahat nang marinig ito. Kahit na ang ikalimang elder ay nasabi rin na may punto ang sinasabi ni Elder Yan. Dahil ang paglagay ng spy sa ibang pamilya ay nagpapababa lang ng reputasyon ng isang pamilya at hindi ito magandang gawin dahil maaari itong magdulot ng digmaan. Bigla namang sumigaw si Huang Po at kanyang sinabihan ang lahat na tumahimik. Sinabihan rin niya ang mga ito na sisimulan na niya ang paghatol sa away na ito. Sinabi rin niya na dahil nandito ang mga elder sa silid na ito bilang witness nito, iniutos niya na tigilan na ng dalawang pamilya ang pag-aaway na ito. Sumang-ayon naman si Elder Yan sa sinabi ng young master at kanyang sinabi na susundin niya ito. Kahit na si Chuchu ay sumang-ayon rin dito. Nang marinig ito ni Huang Po ay sinabi niya na kung ganoon ay sasabihin na niya ang kanyang hatol. Bilang ang ikalawang young master ng Regent State, inutos niya na dapat ibigay ni Elder Yan ang antidote sa lason na ginamit niya sa mga Tower Master. Natuwa naman si Chuchu nang marinig ito, ngunit bigla namang sinabi ni Huang Pu na dahil ang Huayu Tower naman ang nagsimula ng away na ito. Para maging patas ang hatol na ito, kailangan na ibigay nila ang anumang bagay na gustong kunin ni Elder Yan sa mga pagmamayari nila. Nagulat naman ang lahat ng mga elder nang marinig nila ang hatol na ito. Alam nila na ayaw magbigay ng Huayu Tower ng anumang kayamanan kay Elder Yan kaya ginawa nila ang pagpupulong na ito, upang mapilit ng Regent State ang elder na ibigay ang antidote nang hindi sila nawawalan ng kayamanan. Kaya sa labas ay parang maayos ang hatol na ito. Ngunit alam ni Joe Fan na mas pabor ang hatol na ito kay Elder Yan. Kaya nasabi na lang niya na mukhang patibong ang paghatol na ito sa simula pa lang. Ang malala pa ay mukhang magkasabwat na ang dalawa sa simula pa lang upang matapakan nila ang Huayu Tower. Agad naman na sumang-ayon si Elder Yan sa hatol ni Huang Pu at kanyang sinabi na nais niyang ibigay nila ang body root sa kanya bilang kapalit. Hindi naman sumang-ayon si Chuchu sa sinabi ni Elder Yan. Sinabi rin niya na ang body roots ang kayamanan ng kanilang pamilya kaya hindi niya maaaring ibigay sa kahit sino man ang kayamanan na ito. Nagalit naman si Huang Po nang marinig ito at kanyang tinanong ang sect leader kung minamaliit ba siya ni Chuchu. Sinabi rin niya na siya mismo ang nag-imbita sa kanya sa pagtitipon na ito upang maging judge ng away na ito. Ngunit ngayon na sinabi na niya ang kanyang hatol ay ayaw niyang sundin ito. Nagulat naman si Chuchu nang marinig ito at kanyang nasabi na mukhang niloko siya ng tao na ito. Kahit na si Elder Lin ay nasabi na mukhang simula pa lang ay magkakampi na si Elder Yan at ang Young Master upang mapag-isahan nila ang sect leader. Kahit na ang ikalimang Elder ay namangha rin sa plano na ito dahil sa ngayon ay mapipilitan ng Huayu Towers na sundin ang hatol na ito dahil kailangan nilang respetuhin ang desisyon ng ikalawang Young Master. Nagalit naman si Chuchu dahil hindi niya inakala na pagtataksilan siya ng kanyang kaibigan, kaya lumabas na lang ang mga luha sa kanyang mga mata.
Dahil talagang nais nilang pagkaisahan ang mga ito upang makuha nila ang Budi Roots. Agad naman na sinabi ni Huang Po na ang pagpupulong na ito ay tapos na dahil nabigay na niya ang kanyang hatol. Sinabi rin niya na ang hatol na ito ay para rin sa hinaharap ng kanilang sect. Agad naman na sinabihan ni Master Peony ang ikalawang Young Master na hindi nila maaaring ibigay ang Budi Roots. Ngunit sinabi naman ni Huang Po na wala rin silang magagawa dahil kung hindi nila susundin ito ay magiging kalaban sila ng kanilang pamilya. Kaya inutusan niya ang mga ito na sundin na nila ang kanyang hatol dahil ito ang pinagkasunduan nila kanina. Natigil naman si Master Peony nang marinig ito dahil alam nilang hindi nila matatalo ang mga ito. Ngunit bigla namang natahimik ang lahat nang tumawa ang ating bida. Sinabi rin niya na kung hindi mali ang narinig niya na si Huang Po ang magiging judge ng pagtitipo na ito at ang ibang elder ay ang magiging witness ay kailangan na nilang magpatuloy sa susunod na proseso. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na dahil nabigay na niya ang hatol niya, ang susunod na mangyayari ay kailangan ng pag-usapan ng mga elders ang hatol na ito kung sang-ayon ba sila rito o hindi. Natahimik naman ang lahat nang marinig nila ang sinabi ng ating bida. Kahit na ang ibang elder ay hindi rin makapaniwala na talagang nang-ahas pa ang bata na ito na galitin ang Regent State. Galit na sinabi naman ni Huang Po na ang pagtitipo na ito ay para lamang sa Huayu Tower at Yaohuang Temple. Kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang karapatan niya na magsalita sa pagtitipo na ito. Agad naman na hinawakan ni Joe Fan ang kamay ni Dandan at kanyang sinabi na siya ang husband-in-law ng Huayu Towers, kaya kung wala siyang karapatan na magsalita kahit na parte siya ng sect na ito. Tinanong niya ang Young Master kung sinong tanga ang nagbigay sa kanya ng karapatan na magsalita ng mga walang kwentang bagay sa pagtitipo na ito kahit siya ay nagmula sa Regent State at hindi sa dalawang pamilya. Nagalit naman si Huang Po nang marinig niya ang sinabi ng ating bida, kaya agad siyang tumalon upang atakihin ang ating bida. Ngunit bigla naman siyang natigil nang pigilan siya ni Chucho sa kanyang gagawin. Kaya nagalit na lang ang Young Master at kanyang tinanong si Chucho kung sinasadya niya ba ang pagpapahiya sa kanya. Tinanong naman ni Chucho kung nais niya bang hindi sundin ang batas ng kanilang sect na hindi maaaring pumatay sa loob ng silid na ito. Sinabi rin niya na tama ang sinabi ni Song Yu dahil naibigay na niya ang kanyang hatol. Oras na upang pag-usapan ito ng mga elder kung makatarungan ba ang hatol na ito. Wala namang nagawa si Huang Po kundi sumunod sa nais gawin ni Chucho. Ngunit winasak niya rin ang damit na ginamit ni Chucho sa kanyang kamay at kanyang sinabi kung ganoon ay sisimulan na nilang tanungin ang opinyon ng mga elder kung makatwiran ba ang hatol niya. Pagkatapos nito ay agad na rin na naglakad ang Young Master pabalik sa upuan niya. Tiningnan niya rin ang mga elder at kanyang tinanong ang mga ito kung mali ba o tama ang hatol niya. Nagkatinginan naman ang ibang mga elder dahil alam nila na nais ng Young Master na pumanig sila sa kanya. Kahit na ang ikalimang elder ay naisip rin niya na mukhang magiging kalaban ng Regent State ang pamilya na hindi sisang-ayon sa kanya. Kaya agad niyang sinabi na tama lang ang hatol ng Young Master. Tumawa naman si Elder Yang nang marinig ang sinabi ni Elder Wu at sinabihan niya ito na isa siyang matalinong elder. Nagsaad rin siya na sang-ayon din siya sa naging hatol ng Young Master. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Lin ngunit alam niyang mahirap maging kalaban ng Regent State kaya sumang-ayon na lang siya sa naging hatol ng Young Master. Nagalit naman si Master Peony sa kanya dahil talagang walang tapang ang elder na ito. Agad naman na nagsaad si Huang Po na ang susunod na magsasalita ay ang elder ng Chenlong Pavilion. Sinabi rin niya na oras na para sabihin niya ang kanyang opinyon sa hatol niya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Jiu dahil alam niyang magiging kalaban ng Regent State ang pamilya na tutulong sa Huayu Tower. Kaya nais niya sanang sabihin na makatwiran ang hatol ng Young Master, ngunit bigla namang nagsalita si Joe Fan na kailangang maging maingat sa pagsasalita ang elder sa bagay na ito. Bigla namang napatigil si Elder Jiu nang marinig niya ito. Kahit na ang ibang elder ay hindi makapaniwala dahil parang tinatakot ng Song Yu na ito ang elder ng Seven Noble Families. Kahit na si Elder Yan ay napaisip rin na kanina ay hindi lang nagalit si Elder Jiu sa kanya bilang respeto nito kay Chucho ngunit ngayon ay mukhang hindi na ito hahayaan ng elder. Kaya sa tingin niya ay mabubugbog na naman ng Song Yu na ito. Kahit na ang magkapatid ay napatanong na lang kung sino ang tao na ito dahil ilang beses na siyang nagpakita ng kawalang galang sa uncle nila. Kaya nasabi na lang nila na tuturuan nila ito ng leksyon mamaya pagkatapos ng pagtitipo na ito. Nasabi rin nila na hindi nila hahayaan na lang na mapahiya ang pangalan ng kanilang sect. Tumawa naman si Elder Wu at kanyang sinabi na ngayon lamang niya nakita na naging ganito kahaba ang pasensya ni Elder Jiu kahit na ilang beses na siyang pinahiya ng bata na ito. Kaya tinanong niya ito kung hahayaan niya lang ba ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Jiu dahil alam niyang may nais ipahiwatig si Joe Fan sa kanya. Alam niya rin na maaaring may nalaman ang kaibigan niya kaya binalaan siya nito. Kaya sinabi na lang ni Elder Jiu na ang hatol ng Young Master ay hindi patas. Ipinaliwanag niya na kahit nagkamali ang Huayu Tower ay hindi ito sapat na dahilan upang ibigay nila ang kanilang pinakamahalagang kayamanan sa Yaohuang Temple.
Sinabi rin niya na kapag kinuha nila ang Budi Roots na ito ay hindi ito naiiba sa pagwasak sa sect ng Huayu Tower. Pagkatapos itong sabihin ni Elder Jiu ay naisip niya na simula ngayon ay ituturing na silang kaaway ng Regent State. Ngunit alam niyang hindi pa nagkaroon ng maling desisyon si Zhou Fan, kaya nais niyang pagkatiwalaan ang desisyon ni Zhou Fan sa mga oras na ito. Nagulat naman ang Elder dahil bigla na lang nagbago ang desisyon ni Elder Jiu upang matulungan ang Huayu Tower. Kaya napatanong na lang sila kung ano kaya ang kinain ng Elder na ito upang magkaroon siya ng lakas ng loob na kalabanin ng Regent State. Kahit na si Huang Pu ay nagalit rin dahil hindi niya alam kung ano ang nais na gawin ng Elder na ito. Ang malala pa ay bigla na lang nagbago ang opinyon ng Elder dahil lang sa sinabi ng Song Yu na ito. Kaya napatanong na lang siya kung sino ba talaga ang bata na ito. Dahil parang mas mataas pa ang impluwensya ng bata na ito sa kanila. Agad naman na tinanong ni Huang Pu ang opinyon ng Elder na kasama ni Yan Tang kung ano ang masasabi niya sa kanyang hatol. Natakot naman ang Elder dahil alam niyang kapag hindi sila sumang-ayon sa sinabi ng Young Master na ito ay tiyak na ituturing silang kalaban nito. Kaya bago pa man siya makapagsalita ay agad naman siyang pinigilan ni Yan Tang at sinabi niya na siya na ang bahala sa pagsagot nito. Sinabi rin niya na huwag siyang mag-alala dahil alam niya ang katayuan ng kanilang pamilya sa usapin na ito. Agad naman na nagpahayag ng pagkabahala ang Elder dahil alam niyang galit na galit ang kanyang Young Master sa Huang Pu na ito, kaya pinaalahanan niya ito na kung ano man ang kanyang sasabihin ay maaaring magdulot ng gulo para sa kanilang pamilya. Agad naman na sinabi ni Yan Tang na alam na niya ito kaya huwag na dapat siyang mangamba. Napansin rin ni Yan Tang ang seryosong mukha ni Huang Pu ngunit alam niyang kailangan niyang turuan ng leksyon ang mayabang na ito. Ngunit nagdesisyon muna siya na bago niya sabihin ang kanyang opinyon sa hatol na ito ay tinanong niya ang ating bida kung isa nga ba siyang husband-in-law ng sect na ito. Agad namang sinagot ito ni Zhou Fan na oo. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na kung mag-asawa nga sila ng babae na ito ay dapat niyang halikan ito upang mapatunayan nila kung totoo nga ang sinasabi niya. Nainis naman si Zhou Fan dahil alam niyang niloloko lang siya ng kumag na ito, kaya tinanong niya na lang ito kung nais niya ba na mabugbog. Ngumiti naman si Yan Tang at kanyang sinabi na alam niyang kailangan nila ng suporta niya kaya kung hindi niya hahalikan ang babae na ito ay hindi siya tutulong sa kanila. Nagulat naman ang ibang mga elder nang marinig nila ito. Kahit na ang elder na kasama niya ay nagulat rin dahil talagang nagawa pang magbiro ng kanyang Young Master kahit na nakasalalay ang hinaharap ng kanilang pamilya sa sasabihin niya. Napansin naman ito ni Yan Tang kaya muli niyang sinabihan ng elder na kailangan niyang magtiwala sa kanya dahil alam niya kung ano ang ginagawa niya. Bigla namang napatigil si Elder Ba dahil ngayon lamang niya nakita si Yan Tang na ganito kaseryoso. Kaya wala na siyang nagawa pa kundi magtiwala sa kung ano man ang sasabihin niya. Agad naman na inutusan ni Yan Tang si Zhou Fan na kailangan na niyang bilisan ang paghalik sa kanyang asawa. Nainis naman si Zhou Fan dito ngunit sa huli ay wala na siyang magawa kundi sundin ito. Kaya agad na niyang hinalikan si Dandan sa mukha. Namula naman ang mukha ni Dandan dahil sa ginawa ng ating bida. Agad naman na sinabihan ng ating bida si Yan Tang na hindi niya alam kung ano ang nais niyang mangyari ngunit ginawa na niya ito kaya dapat na siyang maging seryoso sa sasabihin niya. Napatawa naman ng malakas si Yan Tang at kanyang sinabi na sasabihin niya ang ginawa niya kay Ning upang tuluyan na siyang kalimutan nito. Nang marinig ito ng mga elder ay nagtaka naman sila kung magkakilala ba ang dalawa na ito. Agad naman na inutusan ng ating bida si Yan Tang na kailangan na niyang magbigay ng kanyang opinyon. Agad naman na sinunod ito ni Yan Tang at kanyang sinabihan ang ikalawang Young Master hanggat nabubuhay siya sa mundo na ito ay hindi niya susuportahan ang kumag na ito. Kaya sinabi niya na sa ngalan ng kanilang pamilya ay hindi makatarungan ang kanyang naging hatol. Nagalit naman ang ikalawang Young Master dito ngunit wala na rin siyang nagawa kundi tanggapin ito. Binyantaan niya rin si Yan Tang na talagang matapang siyang bata, hindi naman natakot si Yan Tang dito dahil alam niyang walang magagawa ang kumag na ito sa opinyon niya. Agad naman na sinabi ni Chuchu na dahil hindi nagkasundo ang lahat sa hatol na ito, ngayon ay hindi na maaaring sundin ang hatol na ito at mababaliwala na lang. Agad naman na sumigaw si Huang Pu kung sino ang nagsabi na tapos na ang pagbibigay ng boto, tinanong rin niya ang sect leader kung nalimutan na ba niya na hindi pa nagbibigay ng opinyon ang Regent State tungkol sa hatol na ito. Agad naman na sinabihan ni Zhou Fan ang Young Master na sa oras na tinanggap niya ang pagiging judge ng pagtitipon na ito ay na-forfeit na niya ang kanyang karapatan para bumoto. Mas lalong nainis naman si Huang Pu dahil nakialam na naman si Zhou Fan sa usapan na ito. Alam niya rin na kung wala ang pakialamero na batang ito dito, kanina pa natalo ang Huayu Towers sa pagtitipon na ito. Kaya ipinangako niya na siya mismo ang papatay sa kanya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon mamaya. Agad naman na sinabi ni Zhou Fan na kung hindi nila gusto ang resulta na ito ay may imumungkahi siyang laro para sa kanila. Sinabi rin niya na para maging patas ang laro na ito ay kailangan munang ibigay ni Elder Yan ang antidote sa mga Tower Master. Pagkatapos nito ay maaari nilang kunin ang kahit anong kayamanan ng pagmamay-ari ng pamilya na ito maliban na lang sa Budi Roots kapag nanalo sila.
Hindi naman pumayag si Elder Yan sa laro na ito at kanyang sinabi na hanggat hindi kasama ang Budi Roots bilang gantimpala ay hindi nila tatanggapin ito. Bigla namang sinabi ni Joe Fan na kung gusto niya talagang makuha ang kayamanan na ito ay mayroong paraan siya na nalalaman. Ngunit sinabi rin ni Joe Fan na dahil pagmamay-ari ng Huayu Tower ang kayamanan na ito ay hindi nila maaaring kunin na lang ito ng walang kapalit. Nagtaka naman ang Elder at kanyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagsaad naman si Joe Fan na madali lang ito, dahil malapit na rin ang pagsisimula ng 100 Peel Ceremony ay maaari nilang gamitin ang kompetisyon na ito. Pwede nilang gawin na gantimpala ang Budi Roots at kung sino man ang manalo sa kompetisyon na ito ay makukuha ang gantimpala na ito. Natuwa naman si Elder Yan dahil alam niyang pabor sa kanya ang laro na ito. Kaya agad na lang siyang pumayag dito. Naisip naman ni Huang Po na pabor sa kanila ang kompetisyon na ito dahil si Elder Yan na ang pinakamagaling na tagagawa ng gamot sa kanilang emperyo. Kaya agad na niyang sinabi na tatanggapin nila ang laro na ito. Nagulat naman si Chuchu dahil ayaw niyang pumayag sa laro na ito. Ngunit bigla namang sinabi ng ikalawang young master na pagod na siya kaya kailangan na niyang umalis. Dahil dito ay natapos na ang pagtitipon at nagsimula ng umalis ang mga elder. Bigla namang pinatigil ni Chuchu ang ikalawang young master at tinanong niya ito kung bakit nagawa niyang pagtaksilan siya. Hindi naman ito sinagot ni Huang Po, sa halip ay sinabi lang niya na binigyan na niya ng pagkakataon ng pamilya niya ngunit hindi niya tinanggap ito. Nagtaka naman si Chuchu dito dahil hindi niya alam kung ano ang pakay ng tao na ito. Sinabi naman ni Huang Po na para rin ito sa ikakabuti ng kanyang pamilya, kaya sa tingin niya ay walang sino man ang makakabago sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Sinabi rin niya na kung naging sunod Sun Year lang ang pamilya nila ay hindi sana naging ganito ang kahihinatnan nila. Kaya wala silang dapat nasisihin kundi ang sarili nila. Bigla namang sinabi ni Elder Yan na maling tao ang pinili ng sect leader na hinga ng tulong. Sinabi rin niya na kumpara sa kanilang Yaowang Temple, mas nais ng Regent State na makuha ang Budi Roots na ito sa simula pa lang. Nagulat naman si Chuchu nang marinig niya ito. Nang makita ni Elder Yan ang pagkagulat sa mukha ni Chuchu ay tinanong niya ito kung hindi ba sinabi ng kanilang nakaraang sect leader ang totoong nangyari. Hiningi ng Regent State ang Budi Roots na pagmamay-ari nila, ngunit hindi pumayag dito ang kanilang nakaraang sect leader. Ipinaalam rin ng Elder na hindi lamang siya ang nakalaban ng kanilang sect leader noon, alam niya rin na kung siya lang ay hindi niya matatalo ang matandang sect leader nila. Ngunit dahil sa tulong na ibinigay ng Regent State na pagpapadala ng isang master na nasa peak ng Heavenly Realm ay natalo nila ang kanilang sect leader. Nagulat naman si Chuchu nang marinig niya ang mga impormasyon na ito. Agad naman na naglakad paalis ang Elder at kanyang sinabihan si Chuchu na talagang tanga siya, dahil sa kalaban pa siya mismo humingi ng tulong. Ang malala pa, ito ang pamilya na bumugbog sa kanilang sect leader. Tinawanan rin niya si Chuchu dahil talagang inakala niya na tutulungan siya ng Huang Po na ito kahit na magkaibigan sila simula pa ng kabataan nila. Kaya nasabi na lang niya na siya mismo ang nagdala ng kamatayan sa kanilang pamilya. Pagkatapos nito ay agad nang umalis si Elder Yan. Napuno naman ng pagkainis si Chuchu dahil hindi niya inakala na siya mismo ang nagbigay ng pagkakataon sa mga taksil na ito na wasakin ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda, natigil naman sila Joe Fan at Dandan nang makita nila sila Yan Tang at Elder Jiu sa labas ng silid. Natakot naman si Dandan dito ngunit agad naman siyang pinaalis ng ating bida at sinabihan niya ito na kailangan na niyang umalis. Nagsaad naman si Dandan na siya na ang nagmamay-ari sa kanya kaya hindi niya alam kung bakit masama ang pagtrato sa kanya ng ating bida. Napahawak naman si Joe Fan sa kanyang mukha dahil talagang inakala ng babae na ito na totoo ang mga sinabi niya kanina. Kaya sinabi na lang niya na ginawa lamang niya ang lahat ng iyon upang maligtas ang kanilang pamilya. Kaya agad niyang sinabihan si Dandan na huwag na niyang sasabihin ito sa hinaharap dahil hindi sila mag-asawa. Pagkatapos nito ay agad nang naglakad paalis si Joe Fan. Agad naman na sinabi ni Dandan na kung natatakot si Song Yu sa mga elder na ito dahil sa pangbabastos niya kanina sa kanila ay maaari silang tumakas ngayon paalis dito. Nagsaad naman si Joe Fan na hindi siya tatakas sa mga ito dahil nais niya lang makausap ang mga ito. Kaya agad na siyang naglakad papunta sa kanila. Inutusan rin niya si Dandan na dapat na niyang kalimutan ang nangyari sa araw na ito pati na rin ang pagiging mag-asawa nila. Nalungkot naman si Dandan nang marinig ito at agad na lang siyang umalis. Tinawag ni Joe Fan ang atensyon ng lahat at kasabay nito ay sinuot rin niya ang singsing niya sa kanyang kamay. Ngumiti rin siya at kanyang sinabi na matagal na rin silang hindi nagkita. Natuwa naman si Yan Tang at kanyang sinabi na tama nga ang hinala niya na siya nga ito. Naalala rin ni Yan Tang ang sinabi niya sa kanya noon, dahil kung hindi siya tinawag na duwag ni Joe Fan ay tiyak na hindi siya maniniwala na siya nga ito. Agad rin na biniro ni Yan Tang si Joe Fan kung nasaan na ang kanyang asawa kanina. Nainis naman dito ang ating bida at kanyang sinabi na tigilan na niya ito. Bigla namang nagsalita si Elder Jiu at kanyang tinanong kung ano ang nais gawin ni Joe Fan sa mga oras na ito. Tinanong rin niya ito kung alam niya ba na naging kaaway na nila ang Regent State dahil sa ginawa nila kanina.
Nagulat naman si Long Nui nang marinig niyang tinawag ni Elder Jiu na brother ang tao na ito, kaya napatanong na lang siya kung siya ba si Joe Fan. Nagulat naman si Elder Ba at pati na rin ang kapatid niya dahil hindi nila inakala na si Joe Fan pala ang tao na ito. Agad naman na sinabi ni Yantang na siya nga si Joe Fan, ngunit tinanong rin niya ito kung ano ang intensyon niya kung bakit kinalaban nila ang Regent State kanina. Kaya tinanong niya ito kung ano ang rason kung bakit niya nagawa ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na sila ang mga tao na pinagkakatiwalaan niya. Kaya hindi niya magagawang ilagay ang kanilang pamilya sa panganib ng walang rason. Seryosong sinabi rin niya na mas mabuti pang maging alerto sila sa paparating na panganib kaya mas magandang gumawa sila ng plano. Nagtaka naman ang mga ito sa kung ano ang nais ipahiwatig ni Joe Fan. Agad naman na sinabi ni Joe na hindi ba nila alam na gustong pag-isahin ng Regent State ang 7 pamilya ng imperyo. Napasigaw naman ang mga ito nang marinig nila ang sinabi ng ating bida, hindi rin makapaniwala ang mga ito dahil ngayon lamang nila naisip na posible pala ito. Kaya tinanong nila si Joe Fan kung paano niya nalaman ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi niya nalaman ito, sa katunayan ay hula niya lang ito sa ngayon. Sinabi rin niya na noong dumating ang Huangpo na ito ay umarte ito bilang isang mayabang na bata. Sa katunayan nga ay hindi pa nagbigay galang ang kumag na ito sa kanilang mga elder. Ngunit habang nangyayari ang pagtitipon ay doon nagsimula ang pangloloko ng kumag na ito. Ang katunayan dito ay ang pagpapahiya niya sa Huanhao Mansion sa harap ng ibang pamilya. Dahil sa ginawa niyang ito ay 2 layunin ang nakamit niya. Ang una ay ang pagpapahina niya ng awtoridad ng Huayu Tower sa harap ng ibang pamilya habang gumagawa rin siya ng hidwaan sa pagitan ng Huayu Tower at ng Jianhao Mansion. Ang pangalawang layunin niya ay upang maghati sa 3 kategorya ang 7 pamilya. Ang masunurin na pamilya, ang hindi masunurin at ang pangatlo ay ang oportunista. Napagtanto rin niya na ang nasa masunurin na pamilya ay ang Yuming Valley at ang Yaohuang Temple. Sa kabilang banda naman ay nasa hindi masunurin na pamilya ang Huayu Tower, Qianlong Pavilion at ang Jianhao Mansion. At ang Misty Forest naman na pamilya ay masasabi ng ikalawang Young Master na nasa oportunista na kategorya. Hindi naman makapaniwala ang lahat na ito pala ang nais gawin ng Regent State sa kanilang mga pamilya. Nagsaad naman si Joe Fan na base sa mga impormasyon na ito, masasabi nila na nais talagang pag-isahin ng Regent State ang 7 pamilya sa ilalim ng pamumuno nila. Ipinaalam rin ni Joe Fan na sa ngayon, ang bawat pamilya nila ay nasa listahan na ng mga pamilya na unang wawasakin ng Regent State. Kaya pinayuhan niya ang mga ito na sa halip na magpatalo sila na hindi man lang lumalaban. Mas mabuti pang lumaban na lang sila sa huli kahit na ikamatay man nila ito. Naging seryoso naman ang lahat dahil napagtanto nila na ito na pala ang isa sa mga hakbang na nais gawin ng Regent State. Kahit na si Yantang ay hindi makapaniwala na ito pala ang nais gawin ng mayabang na Huangpu na ito. Napagtanto rin niya na ito pala ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya ang kumag na ito kanina. Kahit na si Elder Jiu ay napaisip rin na mukhang may basbas ng Regent State ang pagpunta ng Huangpu na ito dito sa Huayu Tower. Kaya pala sa simula pa lang ay hindi na ito nagpakita sa kanila ng paggalang dahil balak nilang maging pinuno nila. Ang malala pa ay umarte pa na parang tanga lang ang ikalawang Young Master ngunit ang layunin pala nito ay malaman kung sino ang kalaban ng kanilang pamilya at ang mga kakampi. Kaya nasabi na lang nila na kung tama nga ang sinasabi ni Joe Fan na ito, sa hinaharap ay magdedeklara na ng digmaan ang Regent State laban sa kanila at tiyak na sila mismo ang unang aatakihin ng mga ito hanggang sa mapag-isa nila ang lahat ng pamilya. Nagsaad naman si Long Nui na kahit maaaring totoo ang lahat ng ito, sa ngayon ay hula pa lang ito ni Joe Fan. Ngunit kung hindi man maging totoo ang sinabi ni Joe Fan ay naging kalaban lang nila ng Regent State ng walang rason. Nagsaad naman si Joe Fan na tama nga ang kanyang sinabi. Sa katunayan ay maaari nga ito ang sitwasyon nila ngayon. Ngunit kailangan nilang isipin ng mabuti kung alin ang mas makakabuti sa kanila. Dahil mas magiging maganda na nakahanda na sila sa maaaring mangyari lalo pat malakas na pamilya ang Regent State. Sinabi rin ni Joe Fan na kung siya lamang ang masusunod at may sapat na lakas lamang siya ay siya na mismo ang wawasak sa pamilya na ito upang mapanatiling ligtas ang Lu Clan. Namangha naman si Elder Jiu dahil talagang matalino at matapang ang bata na ito. Naging seryoso naman si Yantang at kanyang sinabi na sa ngayon ay dapat nilang taasan pa ang kanilang pagbabantay upang hindi sila mahulog sa mga patibong ng Regent State na ito. Nasabi rin niya na kailangan nilang ituring ngayon na kalaban ang Regent State at sa tingin niya rin na ang layunin ng mga ito ay makuha ang awtoridad ng Huayu Tower upang mapasailalim ito sa kanila. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng Huayu Towers alam niyang matatalo ang sect na ito sa kamay ng Regent State nang walang kahirap-hirap. Kaya tinanong niya si Joe Fan kung nais niya bang gumawa sila ng alyansa sa Huayu Tower upang malabanan nila ang Regent State. Natuwa naman si Elder Ba dahil ngayon lamang niya nakita na naging ganito katalino magsalita ang kanyang Young Master. Nagsaad naman si Joe Fan na tama ang sinabi ni Yantang, sa katunayan, ang Huayu Tower ang pinakamahina sa 7 pamilya at sa ngayon ay nasa bingit ng pagkawasak na ito.
Kaya ito ang dahilan kung bakit ito ang unang ginawang target ng Regent State. Ngunit tinanong rin niya ang mga ito na kung natalo na ang Huayu Tower sa kamay ng Regent State, sino kaya ang susunod na aatakihin ng mga ito? Bigla namang napagtanto ng mga ito na wala silang magagawa dahil maaaring sila na ang atakihin ng Regent State pagkatapos na sila sa Huayu Tower. Nagsaad si Zhou Fan na ang Huayu Tower ang magiging unang hakbang ng pamilya na ito para sa kanilang plano. Kaya kapag natapos na nilang sakupin ang pamilya na ito, tiyak na sisimulan na rin nilang sakupin ang ibang pamilya na ayaw sumunod sa kanila. Kaya sa ngayon ay kailangan nilang magtulungan dahil alam nila kung sino ang target ng mga ito, kaya kapag nagawa nilang pigilin ang pagkawasak ng pamilya na ito ay magiging malaking tulong ito upang mapanatili na ligtas ang bawat pamilya nila. Kaya muli niyang sinabihan ng lahat na ito lamang ang pagkakataon nila upang matalo ang Regent State sa kanilang binabalak, kaya dapat nila itong gawan agad ng solusyon. Sumang-ayon naman ang mga elder nang marinig nila ang mga ito, bigla namang nagtanong si Yan Tang kung ano naman ang benepisyo na nais kunin ni Zhou Fan sa pangyayari niya ito. Alam niya na ayaw tumulong ni Zhou Fan sa mga ganitong bagay kung walang gantimpala siyang makukuha sa huli. Ngumiti naman si Zhou Fan dahil nagiging matalino na ang kanyang kaibigan. Tinanong niya rin si Long Nui kung naaalala pa nila ang 10 tanong kasunduan ng kanilang pamilya. Nagsaad naman si Long Nui kung ang tinutukoy niya ba ang pag-angat ng Lu family sa 7 pamilya sa loob ng 10 taon. Nagsaad naman si Zhou Fan na tama ang sinabi niya. Ang benepisyo na makukuha niya sa laban na ito ay tiyak na mapapabagal nila ang paglakas ng Regent State kaya magkakaroon ng pagkakataon ng Lu clan na tumaas ang antas nito sa kanilang imperyo. Parang baliw rin na sinabi ni Zhou Fan na kapag dumating ang oras na ito ay hindi na nila malalaman kung sino ang pinakamalakas na pamilya sa kanilang imperyo. Naging seryoso naman si Elder Ba at kanyang naisip na talagang mayabang ang Zhou Fan na ito. Bigla namang nagsaad si Elder Jiu na para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Sa tingin niya ay wala silang magagawa kung hindi makipagtulungan sa isa't isa upang matulungan nila ang Huayu Tower na hindi mawasak. Ngunit nagsaad din si Elder Jiu na kung alam lang nila ito agad. Sana ay napaghandaan nila ang plano na ito upang mas maging mataas ang pagkakataon na manalo sila sa laban na ito. Sinabi naman ni Yan Tang na isang maling desisyon ang ginawa ni Zhou Fan sa pagmungkahi niya ng laro na ito sa mga kalaban. Alam rin niya na wala silang laban kay Elder Yan pagdating sa paggawa ng gamot kaya mas mataas ang pagkakataon ng mga ito na makuha ang body root sa Huayu Tower. Nagsaad naman si Zhou Fan na kahit siya ay ayaw niya itong gawin, ngunit ito lamang ang paraan upang umatras muna ang mga ito sa pagwasak sa Huayu Tower. Sinabi rin niya na maganda na rin ito dahil makukuha ng Huayu Tower ang antidote sa lason at kasabay nito ay makakapaghanda sila kahit papaano. Ipinangako rin ni Zhou Fan na hindi nila kailangang mangamba sa laro na ito. Dahil hanggat tulungan lang siya ng mga ito sa hinaharap ay tiyak na mananalo sila sa laro na ito. Nagulat naman si Elder Jiu nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang ating bida kung may plano na ba siyang nagawa para dito. Tumawa naman si Zhou Fan at kanyang sinabi na isang alchemy lamang ang laro na ito kaya siya na ang bahala sa pagtalo kay Elder Yan. Nainis naman si Yan Tang dito at kanyang sinabi na isang 7th grade alchemist si Elder Yan kaya tinanong niya kung ano ang magiging laban niya sa kanya. Alam rin ng mga ito na si Elder ang nag-iisang 7th grade alchemist ng imperyo na ito, siya rin ang number 1 na peel refiner ng kanilang pamilya. Kaya masasabi nila na isa siya sa pinakamalakas na alchemist sa kanilang kontinente at walang sino man ang makakatalo sa kanya sa paggawa ng gamot. Kaya nagulat na lang si Elder Jiu dahil mukhang pinapahiwatig ni Zhou Fan na magkasinggaling lamang sila ng Elder Yan na ito. Kahit na si Yan Tang ay hindi makapaniwala na may kakayahan si Zhou Fan na maging kasinggaling ni Elder Yan sa larangan ng alchemy. Alam niya rin na sa simula pa lang ay marunong nang gumawa ng gamot si Zhou Fan ngunit hindi niya inakala na magkasinggaling lang sila ng Elder kahit nasa bata niyang edad. Tumawa naman si Zhou Fan at kanyang sinabi na huwag nilang isipin na isa siyang magaling na alchemist dahil gagawin lamang niya ang kanyang makakaya sa laro na ito. Ang isang alchemist ay may 3 kwalifikasyon upang makagawa ng isang gamot. Ang una ay ang kanyang cultivation, ang kanyang teknik sa paggawa ng gamot at ang huli ay ang apoy na gagamitin niya sa paggawa ng gamot. Ang cultivation ay kailangan upang magamit ng alchemist nang mabuti ang paggamit niya ng kanyang apoy. Samantala, ang bawat pamilya naman ng alchemist ay may sariling secret o mga paraan ng kanilang paggawa ng gamot. Ang huli naman, ang pinakaimportante ay ang apoy na siyang gagawa ng gamot na ito. Nasabi rin ni Zhou Fan na kahit hindi niya alam kung gaano kalakas ang apoy na taglay niya, alam niyang sapat na ito upang manalo sa kompetisyon na ito. Kaya gagamitin niya ang apoy na ito upang makagawa ng isang gamot na nasa antas ng 7th grade. Nagtanong naman si Elder Jiu na kung ano naman ang gagawin ng ating bida kung mabaigo man siya na manalo sa kompetisyon na ito. Agad naman na sinabi ni Joe na kung mangyari man yon ay nanakawin niya mismo kay Elder Yan ang body roots. Alam niya rin na kapag nasa kanya na ang gamot na ito ay siya na ang hahabulin ng Regent State kaya magkakaroon ng pagkakataon na makaligtas ang Huayu Tower.
Natakot naman si Elder Jiu dahil kapag nangyari ito ay tatlong malalaking pamilya ang maghahabol sa kanya. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na wala siyang pakialam dito dahil alam niyang magiging kalaban rin naman niya ang mga ito sa hinaharap. Kaya mas mabuti pang patayin niya na lang ang mga ito habang maaga pa. Dagdag pa niya na kung habulin nga siya ng mga ito ay magkakaroon din sila ng sapat na oras upang makapaghanda sa magiging atake ng Regent State. Namangha naman ang dalawa dahil talagang kayang isakripisyo ni Joe Fan ang kanyang kaligtasan para lang sa kanilang mga pamilya, kaya nasabi nila na maaaring maging posible nga ang laban na ito. Nagsaad naman si Yan Tang na talagang matapang si Joe Fan, kaya nasabi niya na lang na magtitiwala siya sa kanya. Ngunit bigla namang napatigil ang dalawa nang marinig nila ang boses ng Tower Master sa kanilang likuran habang hinihingi nito na patawarin nila si Song Yu. Kaya nagulat na lang ang dalawa dahil mukhang mali ang pagkakaintindi ng Tower Master dito.